Ipinahayag ni Department of Agriculture Undersecretary for Livestock Constante Palabrica ang kanyang buong suporta sa mga hakbangin ng DA Philippine Carabao Center, partikular na sa pagsusulong ng industriya ng kalabaw. Sa kanyang pagbisita sa pambansang punong tanggapan ng ahensya sa Science City ng Muñoz, Nueva Ecija, nagpakita ng interes si Yusek Palabrica sa mga kasalukuyang programa ng DAPCC at nagpahayag ng layunin na suportahan ang mga pagsisikap na pahusayin ang Carabao Development Program nito. Kabilang dito ang mga hakbangin tulad ng Calf Incentive Program, paggamit ng sex semen at pag-aangkat ng toro. Habang si DAPCC Executive Director 3, Dr. Lisa G. Batad, ay nagpakita ng mga updated na programa ng pag-upgrade ng kalabaw ng ahensya at ang pangkalahatang katayuan ng industriya ng kalabaw. Samantala, binigyan din ni Dr. Esther Flores, Scientist 1 at National Coordinator ng Genetic Improvement Program, ang mga benepisyo ng pamumuhunan sa mga kalabaw. Binigyang din niya ang nutritional advantage ng gatas ng kalabaw, ang cost effectiveness nito at ang genetic na kalidad ng hayop na nagbibigay ng magandang pagkukunan ng kita para sa mga magsasaka. Ang pagbisita ay naglalayong palakasin pa ang pakikipagtulungan ng DAPCC sa sektor ng paghahayupan. Si Yusek Palabrica ay dating Assistant Secretary for Swine and Poultry at itinalaga bilang Undersecretary para sa Livestock sa ilalim ng DA noong pang Enero 8. Umalma ang mga miyembro ng Kabataan Party List matapos silang akusahan na parte ng New People's Army o NPA na mga di-uniformadong militar noong April 10, 2025. Kaugnay nito, nagsampa ng kaso sa Commission on Election COMELEC at Commission on Human Rights o CHR ng Region 3 sa San Fernando, Pampanga noong April 22. Ang student leader na si Eyo Delfin mula sa CLSU Ciudad ng Muñoz sa Nueva Ecija, kasama si Mia Angela Simon at Thomas Franco na mga miyembro nga ng Kabataan Party List. Si Eyo ay isang estudyante ng Central Luzon State University o CLSU, coordinator ng Makabayan Central Luzon at isang human rights advocate. Isa rin sa kanyang isinusulong ay ang SOGE Equality Rights, Student Rights at Welfare o SRW at Anti-Violence Against Women and Children o VAUC. Noong November 24, 2024, unang nakatanggap si Eyo ng pagbabanta sa kaniyang seguridad kung saan hinanap siya sa CLSU ng dalawang lalaking nakamotor na nagpapanggap bilang tiyuhin niya. Ayon kay EU, una siyang naghain ng kaso laban sa red tagging, harassment at intimidation sa Commission on Human Rights dahil naniniwala siya na ang naranasan niyang illegal na surveillance sa loob ng CLSU at panre-red tag ay paglabag sa kanyang karapatang pantao. Inasahan din nila EU na makatatanggap sila ng Certificate of Investigation o COI mula sa COMELEC noong April 22 dahil nangyari ang harassment habang election period at sapat ito para makabuo ng electoral case. Ngunit sila ay nabigo dahil sabi ni Attorney Elmo T. Rotoque na Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Walang tiyak o natukoy na mga elemento na maaaring managot sa mga insidente ng red tagging. Dagdag pa ni Simon, maibibigay lamang ang Certificate of Investigation kapag nagsagawa ng investigasyon ng COMELEC, katuwang ang National Bureau of Investigation. Sabi pa niya, inaasahan nila na ang prosesong ito ay gugugol ng panahon. Inanyayahan naman ni EU ang mga taong katulad niya na biktima ng red tagging na magsalita upang hindi na muli mangyari ang mga ganitong insidente sa kanilang hanay. Kilala ang Barangay Buliran sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija dahil sa kahusayan sa pagkakaisa sa Carapreneurship. Bihira kasi ang bahay o residente doon na walang alagang kalabaw.
Sa nasabing komunidad, ang hayop na ito ay naging malalim sa kanilang kultura at pagkakakilanlan, kung saan maraming mga lokal ang nagkukwento kung paano ang pag-aalaga ng kalabaw ay isang matagal ng tradisyon na ipinasa ng kanilang ninuno sa mga henerasyon. Isa sa mga nakapagpapatunay sa kahalagahan ng kalabaw sa mga taga-Buliran ay ang barangay kapitan nitong si Rosalie Mendoza. Anya, 8 ang kanyang kapatid kung saan bawat isa dito ay may isang kalabaw na dapat alagaan. Sa gatas ng kalabaw siya kumukuha ng kanyang allowance nung siya ay nag-aaral pa. Sa ngayon, ang mga taga-Buliran ay nagbebenta ng kanilang bagong ani ng gatas sa halagang 25 pesos kada bote. Kabilang sa kanilang mga customer ang aying sa pastillas at ilang pribadong individual. Upang ipagdiwang ang kasaganaan na dulot ng pag-aalaga ng kalabaw, idinaos ng barangay ang kauna-unahang Carabao Festival noong April 3, 2025. Sa kaganapan, ipinakita ng mga magsasaka ang kanilang pinakamagagandang crossbreed na kalabaw. Itinampok sa pagdiriwang ang isang paligsahan sa kalabaw na may mga kategorya kabilang ang Best Heifer, Heaviest Male Carabao, Best Cow at Best Dressed. Tumanggap naman ng cash prizes ang mga may-ari ng nanalong kalabaw habang ang iba pang kalahok ay ginawaran ng consolation prize. Ang pagtaas ng bilang ng mga crossbreed na kalabaw sa Buliran ay naging posible sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap ng DA Philippine Carabao Center o DAPCC sa paggamit ng Artificial Insemination o AI bilang isang diskarte upang patuloy na mabuo ang pinahusay na lahi ng kalabaw at ang pangangalaga sa kalusugan ng mga kalabaw ng National Impact Zone ng DAPCC. Umaasa si Barangay Captain Mendoza na ang kanilang matagumpay na landas bilang mga carapreneur ay maipapamanas ng mga susunod na henerasyon.